Madalas isipin ng mga tao na ang mga introvert ay mahiyain, hindi pala kaibigan o tahimik lang. Pero ang sino mang matagal nang nakasama ang mga introvert ay alam ang isang mahalagang bagay. Kadalasan sila ang ilan sa mga pinakamapagmasid na tao sa isang silid. Habang abala ang iba sa pagsasalita, ang mga introvert naman ay madalas nagmamasid. Napapansin ang mga patterns, naaalala ang mga bagay na sinabi ng mga tao. Binibigyang pansin ng mga pagbabago sa tono, asal at enerhiya ng isang tao. At dahil dito, bihira silang magtiwala ng basta-basta. Sa katunayan, may ilang uri ng mga tao na patuloy pa ring binabantayan ng mga introvert kahit matagal na silang magkaibigan, magkasama sa pamilya o magkatrabaho. Hindi dahil paranoid ang mga introvert, kundi dahil itinuro sa kanila ng kanilang mga karanasan na may mga personalidad na nakakaubos ng kanilang enerhiya, lumilika ng mga hindi kinakailangang stress, o nagpaparamdam sa kanila na hindi sila ligtas sa emosyonal na aspeto. Kaya kung introvert ka, malamang na makilala mo ang bawat taong nasa listahang ito. At kung hindi ka naman introvert, baka sa wakas ay maintindihan mo kung bakit ang tahimik mong kaibigan ay mukhang pala kaibigan naman pero may kaunting emosyonal na distansya pa rin. Simulan na natin. Number 1. Yung taong mahilig magkalat ng mga personal na usapin ng iba. Karaniwang pinahahalagahan ng mga introvert ang privacy. Hindi lang ang sarili nilang privacy, kundi pati na rin ang sa ibang tao. Kaya naman nagiging maingat sila sa mga taong tila alam ang bawat sikreto, bawat chismis at bawat usap-usapan na umiikot. Sa simula maaaring mukhang nakakaaliw ang taong ito. Lagi silang may kwento. Alam nila ang mga nangyayari sa buhay ng lahat. Kaya nilang gawing parang buong dokumentaryo ang isang simpleng 5 minutong usapan tungkol sa personal na drama ng ibang tao. Pero mabilis na napapa-question ang mga introvert sa kanilang sarili. Kung ganito siya magsalita tungkol sa iba, kapag wala ang mga ito, ano kaya ang sinasabi niya tungkol sa akin? At sa totoo lang, makatwirang tanong yon. Sa sandaling marinig ng isang introvert ang isang taong basta nalang nagbubunyag ng mga pribadong impormasyon na hindi naman dapat niyang ibahagi, may nabubuong mental note. Walang drama, walang konfrontasyon, walang anunsyo. Tahimik na desisyon lang. Mula sa puntong yon may mga personal na detalye na hindi na nila ibinabahagi. Maaaring magpatuloy ang pagkakaibigan, maaaring magpatuloy ang mga pag-uusap, pero limitado na ang kanilang pagbubukas ng sarili. Dahil alam ng mga introvert na ang tiwala ay mabagal mabuo, ngunit mabilis itong masira. Number 2, yung taong mahilig ilagay ang iba sa alanganin. Karaniwang komportable ang mga introvert na magsalita kapag handa sila, nirerespeto sila at tunay na kabilang sila sa usapan. Pero may isang uri ng tao na tila natutuwa sa paglalagay sa iba sa mga hindi komportableng sitwasyon ng walang babala. Sila yung mga bigla nilang magsasabi ng, "Sige na, ikwento mo sa lahat ang kwento mo. Bakit ang tahimik mo? Tumayo ka at ipakilala mo ang sarili mo. Sabihin mo nga kung ano ang iniisip mo ngayon." Para sa kanila, simpleng katuwaan lang yon. Pero para sa isang introvert, para silang itinutulak sa entablado ng walang script. Ang dahilan kung bakit nagiging maingat ang mga introvert ay hindi dahil sa atensyon mismo, kundi dahil sa kawalan ng konsiderasyon. Napapansin nila kapag paulit-ulit na binabaliwala ng isang tao ang kanilang antas ng kaginhawaan para lang sa aliw o pag-usisa. Kahit pataon na nilang kilala ang taong yon, madalas pa rin silang alerto kapag kasama nila ito. Dahil itinuro ng karanasan na anumang oras, maaari silang gawing sentro ng atensyon nang walang pahintulot. At kakaunti lang ang mga bagay na mas mabilis magpaatras sa isip ng isang introvert kaysa sa pakiramdam na na-corner sila sa isang sulok habang nakatingin ang maraming tao. Number 3, yung eksperto sa pabago-bagong mood. Isa sa mga bagay na gustong-gusto ng mga introvert ay ang emosyonal na katatagan. Hindi pagiging perpekto, hindi palaging kasiyahan, kundi pagiging consistent. Kaya naman nagiging maingat sila sa mga taong mas mabilis magbago ng mood kaysa sa pagbabago ng lagay ng panahon. Ngayon, mabait, maasikaso at palakaibigan ang taong ito. Kinabukasan, malamig, iritable
at mahirap ng lapitan. Walang nakakaalam kung bakit, walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Ang lahat ay parang naglalakad na lang ng maingat para hindi mapukaw ang problema. Para sa mga introvert, lumilikha ito ng palaging pakiramdam ng kawalan ng katiyakan at nakakapagod ang kawalan ng katiyakan. Sa halip na makapag-relax, lalo silang nagiging mapagmatsyag. Sinusuri nila ang bawat salitang sasabihin bago magsalita. Binabantayan ng mga reaksyon, pinagdududahan nila ang sarili nila. Ang relasyon ay nagsisimulang magmukhang hindi na pagkakaibigan, kundi parang paglalakad na sa isang minahan na puno ng mga panganib. Kahit pa matagal na nilang kilala ang taong yon, madalas pa rin silang magpanatili ng maingat na emosyonal na distansya. Dahil hindi nila alam kung aling bersyon ng taong yon ang kanilang makakaharap sa araw na yon. Number 4, yung taong palaging mapanuri. Ang mga introvert ay madalas nang gumugugol ng maraming oras sa pagdinilay tungkol sa kanilang sarili. Maniwala ka, hindi nila kailangan ng dagdag na tulong upang makita ang kanilang mga pagkukulang. Kaya naman nagiging maingat sila sa mga taong tila lahat na lang ay pinupuna. Ang paraan ng iyong pagsasalita, ang paraan ng iyong pananamit, ang iyong mga libangan, ang iyong mga desisyon, ang iyong mga pangarap, pati ang paborito mong pagkain ay nagiging paksa ng pagtatalo. Madalas itago ng taong ito ang lahat sa likod ng pagiging tapat. Sinasabi ko lang ang totoo, nagpapakatotoo lang ako. Pero may malaking pagkakaiba ang pagiging tapat at ang pagiging palaging negatibo. Mabilis na napapansin ng mga introvert ang pagkakaibang yon. Kaya unti-unti nilang sinasala ang mga bagay na ibinabahagi nila. Hindi dahil kulang sila sa tiwala sa sarili, kundi dahil ang bawat pag-uusap ay nagsisimulang magmukhang paanyaya para husgahan sila. Sa kalaunan, maaaring tuluyan na silang tumigil sa pagbubukas ng kanilang sarili. Hindi dahil galit sila, kundi bilang paraan ng pagprotekta sa sarili. Dahil walang sino man ang nasisihang maramdaman na sinusuri sila sa tuwing nagsasalita. Number 5, yung taong laging nangangailangan ng mga agarang sagot. Karaniwang nag-iisip muna ang mga introvert bago magsalita. Gusto nilang iproseso ang impormasyon, timbangin ang mga pagpipilian, at unawain kung ano talaga ang kanilang nararamdaman bago tumugon. Kaya naman nagiging maingat sila sa mga taong humihingi ng mga agarang sagot sa lahat ng bagay. Alam mo yung uri ng taong ito. Ganito yung mga madalas niyang sinasabi. Ano bang iniisip mo? Bakit hindi ka sumasagot? Sige na, magdesisyon ka ngayon din. Sang-ayon ka ba o hindi? Para sa marami, normal lang ang mga tanong na ito. Pero para sa mga introvert, ang palagiang pressure na sumagot agad ay maaaring nakaka-overwhelm. Hindi dahil wala silang sagot, kundi dahil inaayos pa nila ang kanilang mga iniisip. Ang dahilan ng kanilang pag-iingat ay kapag paulit-ulit na napagkakamali ng isang tao ang kanilang tahimik na pag-iisip bilang pagkalito, kahinaan o pag-iwas. Sa pagdaan ng panahon, natutunan ng mga introvert na may mga taong hindi naman talaga naghahanap ng tapat na sagot. Mabilis na sagot lang ang gusto nila at hindi palaging pareho ang dalawang yon. Dahil dito mas nagiging maingat ang mga introvert sa pakikitungo sa kanila. Alam nilang malamang namamadaliin silang magsalita bago pa nila maipahayag ng maayos ang tunay nilang ibig sabihin. Number 6, yung taong nangungutya sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. Karamihan sa mga introvert ay may mga interes, libangan, pangarap o hilig na hindi nila agad ibinabahagi sa lahat. Bakit? Dahil nakatagpo na sila ng mga taong agad na kinukutya ang anumang naiiba sa sarili nilang mga kagustuhan. Halimbawa, isang librong gusto nilang basahin, isang hobby na kinahihiligan nila, isang layuning pinagsisikapan nilang makamit, isang uri ng musika na mahal nila, o isang malikhaing proyekto na kinagigiliwan nila. Sa halip na maging mausisa, ang taong ito ay sumasagot ng may panunuya. May mga taong nag-e-enjoy pala dyan? Medyo kakaiba naman yan. Sayang lang yan sa oras. Bakit naman may gagawa niyan? Maaaring maliit lang ang mga komentong ito. Minsan pa nga ay nakatago bilang biro, pero napapansin ito ng mga introvert at natatandaan nila ito. Dahil walang mas mabilis makapatay ng pagiging bukas kaysa sa panlalait. Kapag paulit-ulit nila itong naranasan,
tumitigil silang ibahagi ang ilang bahagi ng kanilang sarili sa taong yon. Hindi dahil nahihiya sila, kundi dahil natutunan nilang hindi lahat ay karapat-dapat magkaroon ng access sa mga bagay na pinakamahalaga sa kanila. At kapag nagsimula ng itago ng isang introvert ang kanilang tunay na mga interes mula sa isang tao, kadalasan ay senyales yon na umatras na ng isang hakbang ang kanilang tiwala. At number 7, yung taong hindi kailanman umaako ng responsibilidad. Ilang bagay lang ang mas nakakapagpaingat sa mga introvert kaysa sa taong hindi kailanman nagkakamali. Ano man na mangyari, lagi silang may paliwanag. Lagi silang may dahilan, lagi silang may ibang masisisi. Kung nasaktan nila ang damdamin ng isang tao, hindi nila kasalanan. Kung hindi nila natupad ang isang pangako, may dahilan naman. Kung sila ang lumikha ng problema, kahit paano ay sila pa rin ang nagiging biktima. Sa simula sinusubukan pa ng mga introvert na umunawa. Lahat naman ay nagkakamali, lahat ay nagkakaroon ng masamang araw. Pero kapag paulit-ulit nilang nakita ang parehong pattern, nagsisimula silang magmasid ng mas mabuti. Dahil ang pananagutan sa sariling pagkakamali ay isang mahalagang sukatan ng pagkatao. Ang mga taong marunong umamin ng pagkakamali ay mas mapagkakatiwalaan. Ang mga tao naman na laging umiiwas sa responsibilidad ay tila hindi mahulaan. Alam ng mga introvert na kung ayaw ng isang tao na akuin ang mga maliliit na pagkakamali, malamang na hindi rin niya aakuin ang mga mas malalaking pagkakamali. Kaya sila nananatiling maingat, hindi dahil naghahanap sila ng perpektong tao, kundi dahil mas pinahahalagahan nila ang katapatan kaysa sa imahe. Ang isang taus-pusong pagsasabi ng nagkamali ako ay mas nakakakuha ng respeto mula sa isang introvert kaysa sa 100 matatalinong mga dahilan. Ang nakakatuwang bagay tungkol sa mga introvert ay hindi nila karaniwang ipinapaalam kapag naging maingat na sila sa isang tao. Walang dramatikong talumpati, walang post sa social media, walang engranding paglayo. Kadalasan tahimik lang itong nangyayari. Kaunti na lang ang pagbabahagi, kaunting pagdistansya, mas maraming hangganan, mas maraming pagmamasid. At yun ay dahil nauunawaan ng mga introvert ang isang mahalagang katotohanan. Hindi lahat ng may access sa iyong oras ay karapat-dapat magkaroon ng access sa iyong panloob na mundo. Ang tiwala ay hindi nakabatay sa tagal ng inyong pagkakakilala. Nakabatay ito sa kung gaano nila palagi ang ipinapakita ang respeto, katapatan, empatiya at emosyonal na kaligtasan. Kaya naman maaaring 10 taon nang kilala ng isang introvert ang isang tao, ngunit nananatili pa rin siyang mapagmatsyag. Dahil itinuro sa kanya ng karanasan na ang pagiging pamilyar ay hindi otomatikong nangangahulugan ng pagtitiwala. At sa totoo lang, minsan ang mga tahimik na tao ay hindi naman naghihinala. Sila ay simpleng nagbibigay pansin lang. Shoutout sa mga nanood ng Kung Introvert Ka, Tigilan Mo To. Shoutout kay Gunpla Addict. Sabi niya, interesting take. Pero sa tingin ko, hindi pagiging introvert ang dahilan kung bakit may naa-attract na mga toxic na tao. Madalas, toxic people are drawn to anyone they think they can control or manipulate. Kaya mahalaga pa rin ang self-respect, confidence at healthy boundaries. Sabi naman ni Marie the Lightworker, "Hi po Sir AP, salamat po sa bagong episode at salamat sa magandang paliwanag. Yes po, hindi na mabilang ang mga toxic na tao na nakasalubong ko. Yung iba sinasamantala ang hindi ko pag-imik. Yung iba nagmamanipula sa pag-aakalang mahina ako. Ngunit hindi ako perpektong tao. Umawas na ang salop kaya minsan lang ako nagsalita sa mababang boses. Natigilan nyo na ako at huwag gisingin ang natutulog na leon. Since then ramdam ko ang sobrang pagkapahiya nila sa akin at ako'y umiwas na. Mas mahalaga sa akin ang kapayapaan ng isip at damdamin na walang taong inaagrabyado. Maraming salamat po Sir AP. At God bless sa lahat." At ayon naman kay Pilipinas Update, nakakatawa na tinatawag nilang mahina o suplado ang mga introvert. Pero kapag umiwas sa gulo at drama, sila pa ang masama. Hindi pagiging introvert ang problema, kundi kung paano tratuhin ng ibang tao ang mga kapwa nila. At shoutout din kay Arkitakot, Annalyn Granada, Edita Miyamoto, Jola Short Video, Brother VJ Sarmiento, Emma Rose Macabate,
Kangaroo, Pelikulang Pinoy, Ramlat, Mario Alipit, Pax Tumulak, Arcangel, Kati, at kay Renante Damgo. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.